Bumulusok sa negative 3 ang net trust rating o tiwala ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos base po sa pinakahuling survey ng SWS. Tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Ang paliwanag ng kumpanyang nagkomisyon sa survey sa pagtutok ni Darlene Cai. Sumadsad sa negative 3 ang net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos base sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS nitong Nobyembre. Mas mababa yan sa positive 7 net trust rating noong Setyembre at sa positive 18 noong Hunyo. Bagamat may 38% na may malaking tiwala sa Pangulo, nahila yan ng 41% na may maliit na tiwala sa kanya. Ang survey na kinomisyon ng Strat-Based Consultancy ay isinagawa noong November 24 to 30. Sabi ng Strat-Based Consultancy, panahon niya ng matinding pagbatikos ng publiko sa kontrobersiya sa flood control projects, partikular ang malawakang kilos protesta laban sa katiwalian noong November 30. Corruption is at the top of mind ng ating tao. Araw-araw pinag-uusapan. Galit ang tao at humihingi ng may managot. May managutin ng Pangulo, and it's towards the end of December, wala pang pinananagot. And that captured, I feel, the frustrations ng tao on this issue of corruption. Sabi ni Strat-Based Group founder and CEO Victor Andres Manhit, posibleng naapektuhan ng trust rating ng Pangulo sa takbo ng aksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Bakit pa tayo magtataka kung bumagsak ang rating ng Pangulo na si Bongbong Marcos? Eh halata naman mga boss, dahil dito sa issue ng corruption dito nagaganap dito sa ating bansa. Magtataka ka, tatamaan yung survey mo, samantalang yung mga kurakot na politiko hindi mo malamay po. Tataka ka pa kung bakit ganyan yung rating sa'yo ng mga taong bayan? Diba? Eh kung may napakulong ka sa ng mga malalaking isda, hindi na maliit mga boss, malalaking isda. Magandang araw sa atin lahat mga bossing. Muling nagbabalik RNG News TV. Ayan mga bossing, panibagong araw, panibagong fake news. Okay, mga bossing, for today's video mga bossing, ayan, bali ang topic natin ngayon ay sa SWS survey ni PBBM na kung saan bumulusok daw po mga bossing umabot ng negative 3% ang kanyang survey. So, mas mababa daw po ang nakuha niya ngayong buwan. Patay tayo, mga bossing. Ay nako, kawawa naman. Bakit ba tayo magtataka kung bakit bumagsak yung ano ni BBM? Alam naman natin yung dahilan kung bakit bumagsak ang kanyang rating sa publiko. So, bago natin panoorin bossing ang video ni BBM, muli iniimbitahan ko yung mag-subscribe mga bossing. Huwag Ayan, mong mga subukan. bossing, subscribe lamang po kayo sa ating YouTube channel mga bossing. Para sa ganon, maging updated kayo at makasali tayo sa ating subscription community mga bossing. Ayan, mag-comment, like, share na rin kayo para sa ganun mabasa ko ang inyong comment at may shoutout ko kayo sa next video natin mga bossing. So, ano bang hinihintay natin mga bossing? Simulan na natin. Patatagalin pa. Let's go. Bumulusok sa negative 3 ang net trust rating o tiwala ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos base po sa pinakahuling survey ng SWS. Tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Ang paliwanag ng kumpanyang nagkomisyon sa survey sa pagtutok ni Darlene Cai. Sumadsad sa negative 3 ang net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos base sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS nitong Nobyembre. Mas mababa yan sa positive 7 net trust rating noong Setyembre at sa positive 18 noong Hunyo. Bagamat may 38% na may malaking tiwala sa Pangulo, nahila yan ng 41% na may maliit na tiwala sa kanya. Ang survey na kinomisyon ng Strat-Based Consultancy ay isinagawa noong November 24 to 30. Sabi ng Strat-Based Consultancy, panahon niya ng matinding pagbatikos ng publiko sa kontrobersiya sa flood control projects, partikular ang malawakang kilos protesta laban sa katiwalian noong November 30. Corruption is at the top of mind ng ating tao. Araw-araw pinag-uusapan. Galit ang tao at humihingi ng may managot. May panagutin ng Pangulo, and it's towards the end of December, wala pang pinananagot. And that captured, I feel, the frustrations ng tao on this issue of corruption.
Sabi ni Stratbase Group founder and CEO Victor Andres Manhit, posibleng naapektuhan ng trust rating ng Pangulo sa takbo ng aksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Pinangako ng ating Pangulo na may mananagot. Remember na siya ang nag-umpisa nitong issue ng flood control. Tama nga naman, no? Nakakahiya. Sabi nga niya, mahiya naman kaya nakakahiya at nakalulungkot habang nahihirapan ng taong bayan. Pero meron namang napanagot. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakuha ng negative net trust rating ang Pangulo. Noong Marso hanggang Mayo, nakakuha na rin siya ng negative rating. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo ukol sa resulta ng survey. Samantala, nagtala naman ng positive 31 net trust rating si Vice President Sara Duterte sa kaparehong survey. Nice. 56% ang nagsabing may malaking tiwala sila kay Duterte, habang 26% ang nagsabing may maliit silang tiwala sa kanya. Ang net trust rating ni Duterte noong Nobyembre mas mataas ng 6 na puntos sa nakuha niya noong Setyembre. Sabi ni Manhit, nang isinagawa ang survey ay hindi pa raw isinasampa noon ng reklamong plunder at iba pa laban kay Duterte sa Office of the Ombudsman. Matatandaang nitong Disyembre inihain niya ng ilang civil society groups. Maaari pa raw makaapekto sa opinyon ng publiko kung may susunod bang legal actions na sangkot si Duterte. Hindi na pag-uusapan ngayon yung issue laban sa Vice Presidente. Tandaan natin ay this is the end of November at may nag-file ng kaso sa kanya I think 2 weeks ago. So hindi na-capture, di ba? May nag-file sa ombudsman. So nung mga panahong nagsasurvey, ang nasa taas ng pananaw ng taong bayan ay yung malaking mga rally, mobilisasyon. Ang hinihingi ay may panagutin tungkol sa flood control. Malayo sa isyong ito ang ating Vice Pangulo. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng Vice Presidente ukol dito. Para sa GMA Integrated So mga bossing, dito na natin natatapos ang panonood ng video. Bale, ang reaction natin mga bossing, ayan nga, kung ang sabi ko nga sa inyo, bakit pa tayo magtataka kung bumagsak ang rating ng Pangulo na si Bongbong Marcos? Halata naman mga boss, dahil dito sa issue ng corruption dito nagaganap dito sa ating bansa. Magtataka ka kung tatamaan yung server mo samantalang yung mga kurakot na politiko hindi mo malang maipakulong. Magtataka ka pa kung bakit ganyan yung rating sa'yo ng mga taong bayan, 'di ba? Kung may napakulong ka sana mga malalaking isda, hindi lang maliliit mga bossing, malalaking isda, na kagaya na lamang ng dating speaker na si Martin Romualdez. Bakit ko nasabi yun? Samantalang siya yung tinuturo ni Saldico, 'di ba? Bukod kay Saldico, dapat si Martin Romualdez madamay din. Lalo ka na, dapat madamay ka rin kasi pinsan ka ni Martin Romualdez. 'Yun ang gusto mangyari ng taong bayan. Bumaba ka sa puwesto mo diyan kaysa naman laging ganyan, laging negative yung nakukuha mong rating sa publiko, sa tao. Kung ako 'yan, kung ako presidente magre-resign na ako yan kasi siyempre kahihiyan na 'yan, eh. Pero dahil makapal ang mukha mo at bangag ka, ayan ang mangyayari, 'di ba? Ayan yung mangyayari, balewala lang sa'yo 'yan. Tignan mo panigurado sasabihin na anti-Claire, "Ay hindi ka ako naniniwala sa SWS na 'yan kasi hindi naman totoo 'yan." So ayun na mga bossing, dito na natatapos sa ating reaction video. Bale kung nagustuhan niyo ang ating panonood ng video mga bossing, ayan muli iniimbitahan ko kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan, subscribe lamang po kayo, comment, like, share, yan masaya na tayo diyan mga bossing. So yun lang, have a nice day and peace yo.